Noong dekada 80, bago pa man naging uso ang CCTV at dashcam, may isang grupong naging bangungot at kinatakutan sa mga kalye. Kilala sila sa bilis ng kilos, talas ng diskarte at sa paggawa ng mga iba't ibang uri ng krimen. Mga binatang mukhang may kaya pero ang laman ng kanilang bulsay galing sa dahas. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan, ang paulit-ulit na inuusal sa radyo, dyaryo at listahan ng mga pinaghahanap ng batas: Mortimer Bitoy Marcelo. Isang anak, isang asawa, isang kriminal. Ito ang kwento ng isang lalaking piniling sumugal sa gitna ng kaguluhan, isang taong minahal, kinatakutan, pinagtaksilan at sa huli tinugis ng sarili niyang mga kasalanan. Ito ang kwento ng Celeste Gang. Ito ang kasaysayan ni Bitoy Marcelo. Ating alamin sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Mortimer Bitoy Marcelo ang pinuno ng tinaguriang Celeste Gang, isang armadong grupo na naging kilabot sa Metro Manila noong dekada 80. Noong huling bahagi ng dekada, ang Celeste Gang ay responsable sa hindi bababa sa 17 kaso ng mga armadong pagnanakaw, carnapping at gun snatching sa Kalakhang, Maynila, gamit ang kanilang kotse na Colt Celeste bilang getaway vehicle. Inilarawan ang mga miyembro ng grupo bilang mga rich-looking young men na kadalasang gumagawa ng mga krimen sa paraang biglaan, mabilis at may elementong nakakagulat. Nagsimula ang kwento sa isang karera ng kabayo kung saan nanalo ang kabayo na itinaya ni Bitoy. Ang tagumpay na ito ay hindi nagustuhan ng isang kalabang grupo na may galit sa kanila. Sa isang tahimik na eskinita, hinarap ni Bitoy at ng kanyang grupo ang grupo ni Erning na matagal nang may hinanakit dahil sa mga nagdaang laban at inggitan sa karerahan. Sa mainit na tensyon, sinubukang umawat ng isang magtitinda ng sigarilyo, ngunit hindi nagustuhan ni Bitoy ang pagsabat ni Bernie, isa sa mga kasamahan ni Erning. Nauwi ito sa suntukan at sigawan sa kalsada. Matapos ang komprontasyon, nilapitan ni Bitoy ang isang matandang tagapayo at sinabihan siyang mag-ingat sa grupo nila Erning dahil traidor umano ang mga ito. Binigyan siya ng matanda ng isang munting imahen ng Santo Niño na sinabing magsisilbing gabay at proteksyon. Nag-ugat ito sa paniniwalang kailangan ni Bitoy ng espiritual na proteksyon sa kabila ng kanyang mga pinagkakaabalahan. Samantala, hindi nagustuhan ng mga magulang ni Bitoy ang nangyaring kaguluhan. Pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag na sanang sumangkot pa sa mga basag ulo at sa halip ay tumulong na lamang sa pamamasada ng kanilang mga taksi. Ayon sa ama, makabubuti kung lalayo siya sa gulo at magbagong buhay. Sa usapan nila ng kaibigan, nabanggit na hindi na raw magsasampa ng reklamo ang grupo nila Erning, ngunit posibleng naghahanda ito ng paghihiganti. Sa isang bar, habang nagkakatuwaan at nagiinuman ng grupo ni Bitoy, dumating ang gabi ng kasawian. Nang magsiuwian na ang grupo, hindi alam ni Lando, isa sa mga malapit na kaibigan ni Bitoy, na may panganib na naghihintay sa kanya sa kanto. Hinarang siya ng grupo nila Erning at walang awang pinagtulungan. Pilit siyang tinanong kung nasaan si Bitoy, ngunit wala siyang masabi, kaya siya ang tinarakan ng patalim. Nakarating ang balita kay Bitoy at agad siyang nagtungo sa ospital. Ayon sa doktor, kritikal ang kalagayan ni Lando at kasalukuyang nasa ilalim ng masusing obserbasyon. Lumipas ang ilang araw at sa hindi matukoy na dahilan, nagkaroon ng habulan sa pagitan ng grupo ni Bitoy at ng mga pulis. Nagkagulo sa mga lansangan, may mga nadamay na sibilyan at makikita ang desperasyong makatakas ni Bitoy sa lawak ng kanyang kasalanan. Nakarating siya sa ospital, ngunit huli na, wala ng buhay si Lando. Lubhang nasaktan si Bitoy sa pagkamatay ng kaibigan. Dahil dito, lumalim ang kanyang pagnanais na makaganti. Pinadalhan muna nila ng bulaklak si Erning, isang babala na malapit na itong mamatay. Di nagtagal na isagawa nila ang plano at nang makatsyempo ay pinaputukan nila si Erning at tuluyang naitumba.
Samantala, nadakip ng mga pulis si Bogart at ilang pang kasamahan nila sa grupo. Dahil dito, napilitang magtago ang nalalabing miyembro ng Celeste Gang. Sa bahay ng isang kaibigan, napag-usapan nila ang problema ng pamilya ni Bitoy. May mga naniningil umano ng utang sa kanyang mga magulang. Dahil dito, nagpasya ang grupo na muling gumawa ng iligal na hakbang. Bagamat may pagdududa ang ilan, tinuloy pa rin nila ang plano. Sa isang gasolinahan, abang nagpapakarga ng gasolina, bigla na lang hinold up ang lugar, kinuha ang pera at dali-daling tumakas na parabang walang nangyari. Matapos ang krimen, nagtungo sila sa kaarawan ng kasintahan ng kanilang kaibigan na si Jeffrey. Doon nakilala ni Bitoy si Peng, isa sa mga kaibigan ng kasintahan ni Jeffrey. Nagkausap sila at unti-unting naging malapit. Pag-uwi sa kanilang bahay, inabot ni Bitoy ang kaunting pera sa kanyang ama at sinabing ito ay balato mula sa karera ng kabayo. Makalipas ang ilang araw, nagplano na naman sila ng panibagong hold-up. Sa muling pagkikita nila ni Jeffrey at ng kasintahan nito, muling naroon si Peng. Sa parehong lugar, may isang lalaking tila may gusto rin kay Peng. Ang nagtaas ng tensyon, aksidenteng natadyakan si Bitoy at nauwi ito sa gulo. Pagkatapos ng komosyon, naiwan si Bitoy kasama si Peng at nagtungo sila sa isang kainan. Naging regular ang kanilang pagkikita at nauwi sa isang kasal. Bagamat tahimik na buhay ang nais ni Peng, hindi pa rin tumigil si Bitoy sa krimen. Bukod sa holdapan, nagnanakaw pa rin sila ng mga sasakyan. Mas dumami pa ang kanilang plano na pawang ikinasama ng loob ng mga taong nadadamay. Sa kanilang buhay mag-asawa, nagbunga ang pagmamahalan nila ni Peng at ito ay nagsilang ng isang sanggol. Ngunit sa mismong araw ng panganganak, wala si Bitoy dahil mainit na sila sa mata ng bata. Kaya kinailangan nilang maghiwa-hiwalay upang hindi madakip. Sa panig ng mga otoridad, patuloy ang determinasyon na tugisin ang grupo ni Bitoy. Nagsagawa ng pagsalakay ang pulisya sa lugar na pinaghihinalaang pinagtataguan nila. Maraming miyembro ng Celeste Gang ang nadakip at ilan iba pa ang napatay. Si Bitoy ay nagtungo sa bahay nila ni Peng upang magpaalam, ngunit sinalubong siya ng galit. Ayon kay Peng, inuuna niya ang kanyang barkada sa halip na ang kanyang pamilya. Samantala, si Dante, isa sa mga nadakip na miyembro ng grupo, ay napilitang magsalita sa ilalim ng pressure. Sa takot sa mga pulis at sa posibleng parusa, siniwalat niya ang kinaroroonan ni Bitoy. Muli na naman nagkaroon ng engkwentro, nagpalitan ng putok ng baril. Maraming miyembro ng Celeste Gang ang bumagsak at si Bitoy ay nahuli. Abang nakakulong, nakabangga ni Bitoy ang ibang preso at nagkaroon ng suntukan. Dumalaw si Peng at nalaman ang kabuang kwento ng mga kasalanan ng kanyang asawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, kumalat ang balitang nakatakas si Bitoy sa piitan. Nagtungo siya sa bahay ng asawa ng yumaong kaibigan na si Lando at mula roon ay lumipad papuntang Zamboanga. Sa Zamboanga, ipinakilala siya kay Abdul, isang matalik na kaibigan at pinsan ni Lando. Doon, hindi pa rin siya tumigil sa paggawa ng krimen. Bumuo siya ng panibagong grupo na binubuo ng ilang tricycle driver. Pinagplanuhan nila ang mga panibagong pagnanakaw at holdapan. Muli namang gumalaw ang mga otoridad upang matunton ang bagong grupo ni Bitoy. Sa mga sandaling ito, dumalaw ang mga magulang ni Bitoy sa kanyang taguan at muling nakiusap na sumuko na ito. Ayon sa kanila, kailanman ay hindi niya matatalo ang batas. Si Bitoy, pagod na rin sa pagtakbo, ay nagpahayag ng hangaring makita si Peng at sinabing handa na siyang sumuko. Lubos itong ikinatuwa ni Peng at ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa tuluyang makasuko si Bitoy, namataan siya sa isang restaurant sa Rojas Boulevard. Agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ng batas. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at nagtangkang tumakas, ngunit nasundan sila. Sa gitna ng habulan, tinamaan si Bitoy ng bala habang nagmamaneho. Si Peng, na kasama niya sa sasakyan, ay napatay rin sa engkwentro. Sa kabila ng sugat, pilit pang lumaban si Bitoy hanggang sa tuluyang siyang bawian ng buhay. Sa pelikulang Hulihin si Mortimer Marcelo,
Celeste Gang noong 1985 na pinagbidahan ni Ramon Bong Revilla Jr. Isinapelikula ang kabuang istorya ng kanyang pagiging leader, ang modus operandi ng grupo at ang matinding tensyon ng pagtugis sa kanila. Ang pelikula ay hindi lamang aksyon, ngunit nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa politika ng kahirapan, moralidad at estigma sa likod ng buhay ni Marcelo. Siyang paalaala ito na ang lahat ng krimen ay may kapalit, hindi man agad-agad, ngunit sa huli ay pagbabayaran ng taong may sala ang kanyang mga nagawa at mabigyan ang mga taong naperwisyo nito ng karampatang hustisya. So ngayon, alam mo na ha?